Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Bible class ngayon pong hapon na ito. Magsisimula na po tayo sa pamamagitan ng pananalangin. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa panibagong pagkakataon para ang iyong iglesia ay magtipon upang mag-aral ng inyong mga katotohanan. Salamat po sa aming kalayaan. Salamat po sa Banal na Espiritu na siyang ipinangako ninyo na gagabay sa amin sa lahat ng katotohanan. Nihiling po namin na kami po ay inyong turuan. Nihiling po namin na kami po ay inyong samahan. At ang aming po mga puso at isip ay maging mapagpasakop sa mga katotohanan na aming pong pagsasalusaluhan ngayong hapon. Lalo na sa napakahalagang pagsa ng biblikal na pagdidisiplina sa loob ng iglesia. Bilang nagsisimulang iglesia, bilang maliit na iglesia, nais po namin na ang aming maging pundasyon at ang magiging gabay sa amin patungo sa aming paglakad, pag-iral bilang isang iglesia ay pawang katotohanan lamang ng inyong mga salita, hindi ang mga tradisyong minana, hindi ang mga katuroang ipinasa, hindi ang maraming karanasan mula sa mga dating iglesia, kundi ang malinaw na itinuturo ng inyong banal na aklat sa amin na siyang pinakamataas na pamantayan ng aming pananampalataya at maging ng aming pamumuhay. Tulungan niyo po kami na makita namin ang aming mga sarili na sinisiyasat ang aming mga puso ayon sa mga katotohanan na ito at nawa kami pong lahat ay maging masunurin sa kung ano ang inyong sinasabi sa inyong banal na aklat sang-ayon sa mga aralin na ito. Inihiling po namin ang aming mga kapatiran na ingatan ninyo at dalhin ninyo sa aming kalagitnaan nang sa gayon makasama po namin sila sa aming pong pag-aaral. Lahat pong ito ay pinagkakatiwala namin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at umawit muna tayo ng isang hymn. Po tayo. Pagpapatuloy po natin ang ating serye sa biblikal na pagdidisiplina sa loob ng iglesia at ngayon pong hapon na ito ay
ang panghuling aralin sa ilalim ng serya na ito. So this will be our last installment dito po sa series ng Biblical Discipleship inside the church. And Lord willing, sa susunod na Bible class natin ay magkakaroon tayo ng panibagong paksa na ating pong tatalakayin ng sama-sama. Pala yung ating Okay, tinalakay po natin sa ating series na ito, yung dalawang uri ng pagdidisiplina, di ba? Yung disiplinang humuhubog. Ang involved sa disiplinang humuhubog ay basically lahat ng mga means of grace available sa atin, sa ating iglesia. Nandyan yung preaching of the Word of God, prayer, pag-awit ng salita ng Diyos, fellowship, at marami pang iba na nai-enjoy natin sa iglesyang ito. So kaya siya sinasabing disiplinang humuhubog sapagkat pamamaraan din ito para turuan ang bawat miyembro ng iglesia kung paano tayo mabubuhay ayon sa maliwanag na mga pamantayan na ibinigay sa atin sa Biblia at yung mga pinag-aaralan natin kung saan ipinapaliwanag ang salita ng Diyos. And then the other kind of discipline ay yung pong disiplinang nagtutuwid, no? Yung pong corrective form of discipline. So natalakay na po natin yung mga prinsipyo at maging yung mga hakbang kung paano po natin haharapin ang mga kasalanan ng mga miyembro sa loob ng iglesia na maaring makapaminsala sa karangalan ng ating Panginoong Hesukristo at maging ng iniingatang patotoo ng ating iglesia. So kaya po natin ito tinawag na disiplinang nagtutuwid sapagkat ang isang miyembro ay lumalakad sa kasalanan at ang kanyang kasalanan ay hantad o hindi hantad, pero ito po ay maliwanag na paglabag sa kagustuhan ng ating Panginoon. So ang binigyan natin ng diin that time, yung pong kasalanan ng sino mang miyembro ng iglesia na lumalabag sa kalooban ng Panginoon, dapat ay concerned ang buong iglesia. Bakit kamo? Sapagkat tayo miyembro ng iisang katawan. At bilang iisang katawan, dapat pare-pareho yung ating nararamdaman pagdating sa paglabag sa kagustuhan ng ating Panginoon. So, pwede nating sabihin na pagka ang isa o ilang miyembro ng iglesia, private man o public, ang kanyang kasalanan na maliwanag na sumusuway sa kagustuhan ng Panginoon, the whole church should be offended. And that is why the whole church makes effort, no, para i-address yung issue na yon. Hindi lamang po isa, hindi lamang po dalawa, kundi ultimately buong iglesia ang dapat nagdidisiplina sa isang kapatid na nagkakasala. Lalo na yung kasalanan na hayag, no, o yung scandalous sin na tinatawag. Kasi yung kasalanang hindi hayag o yung tinatawag na private sin, mayroong prinsipyo, di ba, Matthew 18. Tinatalakay yun, hinaharap yun in private. So hanggat maaari, pwedeng wag ipaalam sa buong iglesia yan kung involved lamang ay dalawang tao. Pero kung marami nang nakakaalam, the whole church should do something about it. Siyempre, una, ipapanalangin mo na yung kapatid na yon na nagkakasala ay magsisi at bumalik sa kanyang tamang relasyon sa Panginoon. And then, one or several members of the church should be approaching that person para paalalahanan, para alalayan, para tulungan na siya ay manumbalik sa Panginoon at magsisi sa kanyang mga kasalanan. So basically, yun yung mga principles, no, na natutunan natin from the Word of God. And syempre, sa kahuli-hulihan, kapag talagang hindi nagsisi sa kanyang pagkakasala, sa kabila ng lahat ng mga hakbang na ginawa ng iglesia, para siya ay manumbalik sa Panginoon, ang pinakahuling hakbang, syempre, siya ay aalisin sa pagiging miyembro ng iglesia. Pero even sa pag-aalis ng isang miyembro sa iglesia, meron pa rin dapat love and concern ang buong iglesia. So, bagamat binabawasan natin yung intimacy, yung warmth ng ating fellowship sa Kanya, nandun pa rin yung ating concern sa Kanya na gusto natin na siya ay magsisi, na gusto natin na talagang ma-born again siya,
At eventually, sa bandang huli, gusto natin siya na bumalik sa church. And that takes a lot of effort. Kasi pagka ang iglesia ay mayroong concern sa isang dating miyembro, hindi ma-feel nung dating miyembro na yun na natiwalag na wala na siyang place dun sa church niyang pinanggalingan. No? Pangkaraniwan kasi nangyayari ngayon, pagka natiwalag ang isang miyembro ng iglesia, parang itinuturing na itong kaaway. Itinuturing na itong isang kriminal na wala na siyang lugar sa iglesia, hindi na siya pwedeng pumasok, no? Ano na siya, banned na siya. Hindi dapat ganun eh. Kaya po natin inaalis sa pagiging miyembro ng iglesia kasi gusto lang nating ipakita sa kanya na una, hindi po dapat konsintihin ng iglesia ang kanyang pamumuhay sa kasalanan. At dahil ayaw niya magsisi, kailangan alisin siya sa pagiging miyembro sapagkat makakaladkad yung pangalan ng Panginoon. No? At sa pamamaraan din ng pagtitiwalag natin sa kanya, marirealize niya sa tulong ng Espiritu ng Diyos na hindi siya nabubuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, lumalabag siya. No? Dapat mayroong kabigatan yun sa kanyang puso kung talagang mananampalataya siya. Kung talagang hindi siya mananampalataya, wala talagang sorrow, wala talagang grief, walang mourning, no, sa kanyang kasalanan. At eventually, hindi na siya babalik sa iglesia. So it reveals two things eh. Pagka natiwalag yung isang miyembro dahil sa kanyang sitwasyon, no, dahil sa kanyang experience, pero totoong mananampalataya siya, marirealize niya sa bandang huli na mali yung ginagawa ko, kailangan kong magsisi at kailangan kong bumalik sa church. Eventually, babalik siya. Or, kung talagang hindi siya mananampalataya, lalayo at lalayo at lalayo siya sa iglesia. Hindi na siya babalik sapagkat titigas na yung puso niya sa kasalanan. So it reveals two things, no? Na stubborn lang siya at talagang nagre-rebelde siya sa Panginoon. Pero totoong mananampalataya, babalik din siya. Diba? O yung case ni Peter. Diba? Dininay niya ang Panginoon ng hindi lang isang beses, maraming beses. Diba? Nilayo niya yung sarili niya sa Panginoon. Pero eventually, sa huli, yung conviction ng Holy Spirit sa kanya, bumalik siya sa Panginoon. Unlike Judas Iscariot, pakamatay. No? Discipline reveals those things. Kaya ito sa pag-aaralan natin ngayong hapon, pinabanggat na natin ang pagsisisi at pagpapanauli. No? Pagsisisi at pagpapanauli. Ngayon, ang point natin dito, sa buong proseso ng ating pagdidisiplina sa iglesia, ng mga miyembro nito na lumalakad sa kasalanan, ang layunin lang natin ay iisa. Mahikayat sila na magsisi. At pangalawa, mahikayat sila na manumbalik sa ating Panginoon. So yun yung overall objective ng church discipline. Hindi po natin ipapataw ang disiplina ng iglesia para ipakita sa isang miyembro na lumalakad sa kasalanan na he or she is condemned at wala na siyang pag-asa. Ang purpose po ng church discipline is to demonstrate pa rin dun sa tao na yon yung ating love and concern. At ang gusto natin, magsisi siya. Paano natin ipakikita sa isang kapatid na gusto nating magsisi siya kung pinuputol na natin yung ating kaugnayan sa kanya at pinararamdam natin sa kanya na siya isang kriminal, no? Na siya ay isang taong banned na sa iglesia, hindi na siya pwedeng pumasok. O kung bumabalik man siya at umuupo para umattend ng worship service, walang pumapansin sa kanya. No? Na para bang hindi siya nag-exist. No? Na para lang siyang katulad ng upuan na uupuan kung gusto mo upuan, papansinin kung gusto papansinin, hindi papansinin kung ayaw. Paano niya mararamdaman na gusto natin siyang tulungan na siya magsisi? Paano natin paparamdam sa kanya na gusto natin siyang makapanumbalik sa Panginoon? Diba? Yan yung isa sa mga misunderstanding ng maraming mga churches when it comes to applying church discipline. No? Pagka na-excommunicate, wala na kaming kaugnayan sa iyo. Gusto mo, lumipat ka na lang ng ibang iglesia. Diba? Ganun yung laging stigma ng excommunication. Well, in fact, sa aking personal na pag-aaral, hindi ganun eh.
No? Kahit sa pag-aaral natin ngayong hapon, makikita nyo, hindi ganon. Kahit na in-excommunicate natin ang isang dating miyembro, dapat nandun pa rin yung pag-alalay ng church sa kanya. Bagamat hindi kasing warm at kasing close ng relationship nung siya'y miyembro ng iglesia, pero pag nandyan siya, pabatiin mo. Diba? Kakamayan mo. Hindi naman ibig sabihin pag kinamayan mo, wine-welcome mo na ulit siya sa church. Hindi, papakita mo lang sa kanya na nandiyan ka at welcome ka. No? At nandito kami, gusto namin na maramdaman mo na naghihintay lamang kami na magsisi ka sa kasalanan mo. At ibalik ka namin sa pagiging miyembro ng iglesia. Ganun eh. No? Kasi ang nangyayari, pagka in-excommunicate, nawawala ng parang bula. No? Mababalitaan mo na lang doon, umaattend sa ibang church. No? At hindi na bumabalik sa kanyang dating iglesia. Pagka nangyayari po yung ganun, ang sasaktan po doon yung buong church, di ba? Hindi naman yung ilan lang sa mga tao involved. Buong church. Kasi alam ng buong church kung ano yung kasalanan ng ginawa niya. So, apektado yung buong iglesia doon. Pagka hindi na siya nanumbalik sa Panginoon, malulungkot talaga yung puso natin. So, let's try to understand this a little bit deeper bago natin wakasan dito sa lesson na ito. And our main idea is this. Ang layunin ng iglesia sa pagdidisiplina sa isang miyembro na lumalakad sa kasalanan ay ang matulungan siya na magsisi at manumbalik sa maayos na kaugnayan sa buong iglesia. So two things, di ba? Matulungan siya na magsisi. Yung pong pag-excommunicate natin sa isang miyembro is one way of doing it, na tutulungan natin siya na magsisi. Bakit? Kasi pag tinanggal natin siya sa pagiging miyembro ng iglesia, isa lang ibig sabihin nun, di ba? Hindi na siya bahagi ng katawan ni Kristo. Binabalik na natin siya kay Satan. No? At mabubuhay siya sa kasalanan. Yun yung sinabi ni Paul na hayaan nating ang kanyang katawan na itapon sa impyerno. So that's the very same thing. Binabalik natin siya sa mundo, inaalis natin siya sa pagiging miyembro ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun lang mismo ay paraan na para matulungan natin siya na magsisi. Bakit kamo? Kasi dapat maging malinaw sa kanya na yung kanyang kasalanan ay hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. At dapat dapat magbigay yun ng sorrow sa kanya, kalungkutan. Yung pag hiwalay ka na sa church, dapat malulungkot ka eh. Yung iba ang nararamdaman pagka in-excommunicate, parang nabubunutan sila ng tinik eh. Mali eh. Dapat pagka yung isang miyembro ay ihiniwalay natin sa iglesia, dapat malulungkot siya. Dapat yun ang epekto sa kanya ng pag-excommunicate natin sa kanya. Bakit? Kasi syempre, wawawala na yung mga blessings na tinatanggap niya nung dating siya yung miyembro ng iglesia. Yung pagpapala ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng salita, yung mga means of grace like the Lord's table or yung Lord's Supper, hindi niya pwede ma-experience yun. Yung mababang pagkaintindi sa Lord's Supper, sa iba, okay lang yun. Okay lang na hindi ako mag-Lord's Supper. Pero yung sa nakakaintindi kung ano ibig sabihin ng Lord's Supper, malaking impact nun sa buhay niya bilang isang Christian pag hindi na siya nakakapag-participate doon. Diba? Kung may baptism, hindi na rin siya bahagi. Hindi siya kasama dun sa kumikilala sa isang nagte-testify na Christian siya na pwede siyang tanggapin sa iglesia. Yung fellowship ng church, di ba? Hindi na kasing maraming nawawala sa kanya. At dapat ang epekto sa kanya noon, di ba? Malulungkot siya at dapat yung klase ng kalungkutan na yun, sinasabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians, mag-produce sa kanya ng repentance. There is a godly sorrow that leads to repentance, yung sinasabi ni Apostle Paul. At ako naniniwala, yung excommunication dapat nagpo-produce ng godly sorrow. Sa isang tao. Christian man siya o hindi, I think dapat may ganong klase ng effect eh. May godly sorrow, may kalungkutan. Hindi yung, ay salamat, wala na ako sa church na ito. Masaya na ako. Kaya ko nang gawin ang lahat ng gusto ko. Pagka po ganon ang attitude ng isang in-excommunicate, it's either the church is overbearing or talagang hindi siya mananampalataya ng Panginoon. Maraming possibilities. Diba? Pero yung pag-excommunicate sa kanya, magre-reveal ng true nature niya.
yung true condition niya sa Panginoon. Kung Christian siya, dapat yung pagtitigas ng puso niya, mag-cause sa kanya ng sorrow, godly sorrow, at naglilid dapat yun sa repentance. Yung totoo nga dapat di siya ma-excommunicate kung talagang Christian siya. Pero ako, sa pag-aaral ko nito, hindi ko maaalis yung possibility na maaring totoong Christian siya, kaya lang talaga nagre-rebelde siya sa Panginoon. To a point na the church has decided to excommunicate him or her. Pero hindi ko i-judge na hindi na siya talaga Christian. No? Kasi ang kadalasang interpretation natin na ituring mo na siyang isang hentil o maniningil ng buwis, laging quote-unquote, dapat ang tingin natin sa kanya hindi na siya mananampalataya. Diba? Yun ang laging conclusion natin. Before, ganun din yung aking conviction. Dapat pagka in-excommunicate, hindi na siya talagang mananampalataya. What if? Diba? What if totoong mananampalataya, kaya lang nasa state siya ng rebellion, no, na talagang pinaninindigan niya yung kanyang kasalanan na okay lang yun. Walang problema yun. Pero totoong Christian siya. Dapat ang effect sa kanya na excommunication may godly sorrow. Or the other way, hindi talaga siya Christian. No? At paano natin talaga malalaman na hindi siya Christian? Hindi na siya talaga babalik sa church. Hindi mo na siya makikita sa church. Hindi na siya sasama sa worship ng church. Ayan, makikita natin sa pag-aaral natin dito. Yung mga binabangkit ko na yan. And then, syempre, pangalawa, kailangan mapanumbalik natin siya sa church. Paano mo siya mapapanumbalik sa church kung talagang inano na siya ng church? Tawag dito, pinutol na ng tuluyan yung kaugnayan nila sa church. Hindi ko alam kung nakukuha niyo po yung ibig ko sabihin. Take note of everything na sinasabi ko based on sa dati nating mga experiences, former church, personal ninyong pag-aaral. Makikita niyo yung difference ng ating topic this afternoon. So, dalawang passage po yung gusto kong tingnan natin. 2 Corinthians 2, 5 to 11, and then 2 Corinthians 7, 5 to 13. Dapat ang disiplina, hindi lahat nagli-lead sa excommunication. Yun yung isa sa mga point na gusto kong i-highlight dito. Ang discipline ay hindi dapat nagli-lead lahat sa excommunication. Okay? Tingnan natin to. Unahin natin yung 2 Corinthians 2, 5 to 11. Pabasa natin. Bigyan natin yung microphone para marinig tayo sa recording. Pabasa natin kay Maui, pwede ba? 2 Corinthians 2, 5 to 11. And then yung isa, 2 Corinthians 7, 5 to 13. Okay, pabasa natin kay Shimea. Panayin natin 2 Corinthians 2, 5 to 11. Subalit ko ang sino man ay nakapagdulot ng kalungkutan, hindi ako ang pinalungkot niya, kundi isang paraan ay kayong lahat, upang huwag akong maging lubhang mahigpit sa inyong lahat. 6. Para sa gayong tao, ang kaparusahang ito ng nakararami ay sapat na. Bagkus, inyong patawarin siya at aliwin. Baka siya ay madaig ng labis na kalungkutan. Kaya't ako'y nakikiusap sa inyo na papagtibayin ninyo ang inyong pag-ibig sa Kanya, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako sumulat, upang aking masubo kayo at malaman kung kayo'y masunurin sa lahat ng mga bagay. Ang inyong pinatatawad ay ipinatatawad ko rin. Ang aking pinatawad, kung ako'y nagpapatawad ay alang-alang sa inyo, sa harapan ni Kristo. 11. At ito ay aming ginagawa upang huwag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi mangmang tungkol sa kanyang mga balak. Okay, maraming salamat. And then the other passage, 2 Corinthians 7, 5 to 13. Verse 5, sapagkat maging nang kami ay dumating sa Macedonia, ang aming mga katawan ay hindi nagkaroon ng kapahingahan, kundi pinipighati sa bawat paraan, sa labas ay labanan, sa loob ay takot. Subalit ang Diyos na umaaliw sa nalulungkot
ay nagpasigla sa amin sa pamamagitan ng pagdating ni Tito. At hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang pagdating, kundi maging sa kaaliwang ibinigay ninyo sa kanya na ibinabalita niya sa amin ang inyong pananabik, ang inyong kapanglawan, ang inyong sigasig para sa akin, anupat ako'y lalo pang nagalak. Sapagkat bagaman pinalungkot ko kayo sa pamamagitan ng aking sulat, hindi ko ito ipinagdaramdam. Bagamat aking dinadamdam sapagkat aking nalaman na ang sulat na ito ay nakapagpalungkot sa inyo bagamat sa maikling panahon lamang. Ngayon ako'y nagagalak hindi sapagkat kayo'y nalungkot, kundi sapagkat kayo'y nalungkot tungo sa pagsisisi, sapagkat kayo'y pinalumbay ng naaayon sa Diyos upang kayo'y huwag magdusa ng kalugihan sa pamamagitan namin. Sapagkat ang kalungkutang naaayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi ipinagdaramdam, subalit ang makasanlibutang kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. Sapagkat tingnan ninyo ang ibinunga sa inyo ng kalungkutang ito na naaayon sa Diyos, kung anong pagtatanggol sa inyong mga sarili, kung anong pagkagalit, kung anong takot, pananabik, sigasig at kaparusahan. Sa bawat bagay ay pinatunayan ninyo ang inyong pagiging malinis sa bagay na ito. Okay, maraming salamat. So ito po yung dalawang passage na pagbabasihan po ng ating pag-aaral ngayong hapon. And katulad ng lagi nating ginagawa, meron tayong mga questions prepared here that will guide us through our study of these passages. Pero bago yan, gusto ko muna mabigay ng kaunting background sa bawat passage. No? So una, sa 2 Corinthians chapter 2, 5 to 11, yung ibang mga scholars, ini-interpret nila itong passage na ito na kaugnay ng 1 Corinthians chapter 5. So kung natatandaan niyo, 1 Corinthians chapter 5, meron doong dinisiplina na isang lalaking miyembro ng iglesia na may kaugnayan sa asawa ng kanyang ama. Diba? O yung merong incestuous relationship sa kanyang mother-in-law. Sabi ng ibang mga scholars, ito daw pong 2 Corinthians 2, 5 to 11 ay may connection doon. Ngayon, yung isang view, sinasabi nila na wala. Dahil ang tinutukoy sa 2 Corinthians 2, 5 to 11 ay ibang kaso ng pagdidisiplina. Bakit daw? Kasi yung treatment ni Apostle Paul dun sa kaso ng 2 Corinthians 2, 5 to 11 ay mas ano ba ang term na pwede nating sabihin dito? Mas understanding siya, hindi siya extreme. Katulad nung kanyang attitude dun sa 1 Corinthians 5. Kasi dun sa 1 Corinthians 5, sinabi agad ni Apostol Pablo, bakit nananatili pa yan? Tanggalin nyo na yan sa pagiging miyembro ng iglesia. Extreme agad yung kanyang reaction. Pero dito sa 2 Corinthians chapter 2, 5 to 11, medyo medyo mellow down siya. Sinabi niya na kung ako'y magpapatawad, kasi dun sa isa parang di siya nagpapatawad doon, no? Sabi niya, ba't nananatili pa yan, no? Ako nga nang malayo sa inyo, hinahatulan ko na siya. Ganun yung mga salita niya doon, di ba? Tanggalin niyo na yan. Hindi niya dapat nananatili. Pero dito sa 2 Corinthians 2, meron siyang pagpapatawad eh. Sabi niya, kung ako yung nagpapatawad, no, ng anuman kasalanan, pinapatawad ko na ng tuluyan iyan. So dito, clue iyan, no, na ito pong kaso sa 2 Corinthians chapter 2 verses 5 to 11 ay iba kaysa dun sa kaso sa 1 Corinthians chapter 5. So I take the position of the second view, no, na meron po ditong may problema sa loob ng iglesia, and it seems pag pinag-aralan mo yung 2 Corinthians na sulat ni Apostle Paul, may tao o mga tao na nagke-create ng opposition laban kay Apostle Paul. And probably, ang isa sa mga problema na nire-raise nila ay kino-question nila yung validity ng kanyang pagiging apostol. Okay, syempre, pagka questionable yung validity ng iyong pagiging apostol, questionable na rin yung iyong authority na magpahayag ng salita ng Diyos. So it seems na merong ganong klaseng miyembro o mga miyembro sa loob ng iglesia ng Corinto na kailangang i-handle ng church, kailangan i-address ng church.
At para kay Apostle Paul, hindi yun kasing bigat ng kasalanan ng isang lalaking merong incestuous relationship sa asawa ng kanyang ama. No? Kasi dito medyo downplayed, no? Yung kanyang reaction. Ano siya? Very gracious siya dito eh. Hindi ganun kaseryoso yung kasalanan in question dito sa 2 Corinthians chapter 2 verses 5 to 11. So, I suggest we take the position that this is a different case of discipline. Pero kasalanan pa rin. Sapagkat lumilikha ng gulo sa loob ng iglesia itong tao na ito o mga tao na ito at tila baga hinihikayat niya o nila ang iglesia na lumaban sa pagiging apostol ni Apostol Pablo. And that is a very serious problem. Kaya ito yung kanilang ina-address dito sa 2 Corinthians chapter 2. So ito po yung mga question. So magsimula tayo sa verse 6. Ano ang hakbang na ginawa na ng iglesia sa Korinto tungkol sa pinag-uusapan na problema? Ano po nakalagay sa verse 6? Pakibasa ulit yung verse 6. Gewel. Ano ang sabi sa verse 6? Meron ng ginawang hakbang yung church sa Corinth tungkol sa issue na ito. And what is that? Para sa gayong tao, ang kaparusahang ito ng nakararami ay sapat na. Meron na bang ginawang hakbang ang iglesia sa Corinto tungkol dun sa issue na hinaharap nila dito? Na probably ay isa o ilang mga tao na nagke-create ng division sa loob ng church. Particularly, they want to oppose the validity of the apostleship of Paul. Ano yung ginawa nilang hakbang? Meron na silang ginawang parusa. Tama ba? Meron na po silang ginawang parusa dito po sa lalaki o mga lalaki na ito o mga tao na ito na gumagawa ng problema sa loob ng iglesia. Baga, gusto nilang maglaban si Apostle Paul at yung iglesia. Gusto nila na yung iglesia maniwala sa kanya o sa kanila na hindi totoong apostol si Apostol Pablo, na hindi dapat paniwalaan si Apostol Pablo o tuluyan ng putulin ng kaugnayan ng iglesia sa Corinto kay Apostol Pablo. So at least the church had decided about it. At ang isa sa mga magandang point dito sa verse 6, the whole church seems to be agreeing on that decision. Sabi kasi yung kalahatan, the majority has decided to punish this man or this sinful act of this man that causes pain to the Apostle Paul. Okay? So yun ang maganda. Siguro isang bagay na dapat nating i-reiterate when it comes to church discipline, as long as alam ng buong church yung problema, dapat involve yung buong church. Okay? Hindi po yung ilang tao lamang. Hindi mo kailangan gawing pribado ang isang kasalanang pampubliko. At hindi mo naman kailangan isa publiko ang kasalanang pribado. No? Kung ang kasalanan ay pribado, mayroong Matthew 18. No? Kung ang kasalanan ay isang pampubliko o scandalous na sin, mayroong 2 Corinthians. No? Ito, yung passages na ito, may 1 Corinthians 5. So, wag nating gawing publiko ang isang pribadong kasalanan, wag nating gawing pribado ang isang publikong kasalanan. So, kung yung kasalanan ay alam ng buong iglesia, dapat may ginagawang hakbang ang buong iglesia. Kung yung kasalanan na yon ay hindi pinagsisisihan at yung kasalanan na ay lumalala at ang kasalanan na ay sisira sa iglesia at sa kanyang pagkakaisa, dapat alisin yung tao na yon sa pagiging miyembro ng iglesia. That is what is being suggested by verse 6. Ibig sabihin, naiintindihan ng church sa Corinth yung kaseryosohan ng kasalanan ng tao na ito na pinarusahan nila bilang isang iglesia ang tao na ito as a majority. So, hindi lang iisang tao ang nag-decide. Hindi lang mga pinuno ang nag-decide. Probably, they had a discussion about it. No? Nagkaroon siguro ng mga series of meetings. Buong iglesia, yung mga members lamang ng church, and then pinag-usapan nila ito. At the end, nag-decide sila as a majority to punish this person and to probably excommunicate him from the church. And then verse 7. Anong uri ng parusa ang ibinigay sa nagkakasala? May binanggit ba sa verse 7? Pakibasa yung verse 7. Atilin. Ano yung sinabi sa verse 7?
Ano yung sinasuggest ng verse 7 na ginawang parusa ng iglesia sa Korinto doon sa lalaki na yon na gumagawa ng gulo sa loob ng iglesia? Ha? Sabi, inyong patawarin at aliwin. No? So, ano sinasuggest niyan? What kind of punishment ang ginawa ng iglesia doon sa kasalanan ng lalaking ito? Probably, no? Based doon sa description sa verse 7, doon sa bigat ng epekto doon sa lalaking nagkakasala, tila baga, ang ginawa ng iglesia ang parusa sa kanya, tinanggal siya sa pagiging miyembro ng iglesia. Kasi merong kalungkutan eh. Yun yung sinasabi ko kanina na pwedeng ang isang miyembro ay totoong mananampalataya pero umabot siya sa punto na kailangan siyang tanggalin ng pagiging miyembro ng iglesia para lamang ipakita sa kanya na malakad siya sa kasalanan at lumilikha siya ng pagkakagulo sa loob ng iglesia. Dapat ang epekto sa kanya na malulungkot siya. No? At sabi nga dito, huwag nating hayaan na siya ay madaig ng kanyang kalungkutan. So reaffirm natin yung ating pagmamahal sa kanya. Tingnan mo. Posibleng tinanggal siya sa pagiging miyembro ng iglesia. No, in-excommunicate siya. No? Tinanggal siya sa pagiging miyembro ng iglesia. Pero nandun pa rin yung huwag mong tatanggalin yung pagmamahal mo sa kanya at huwag mo siyang hayaang tuluyang matalo ng kanyang kalungkutan. Nakita niyo po yung picture na yan? So, ibig sabihin, itong punishment na ito, in-exclude itong lalaki na ito sa fellowship, no, because of his sin. No? In-exclude siya sa fellowship ng church. No? Tinanggal siya sa pagiging miyembro ng iglesia. So, ito yung isa sa mga dapat nating i-consider, no, na dapat mag-reform, no, sa paraan natin ng pag-iisip ng excommunication. Lagi kasing pag-excommunication, ayaw na natin magkaroon ng kaugnayan doon sa tao na yon. Pero dito hindi eh. Bagamat tinanggal siya sa fellowship ng church, di ba? Tinuturing siyang isang hentil o kaya maniningil na buwis, pero sabi wag nating hayaan na siya'y matalo ng kanyang kalungkutan. Kumbaga, aalalayan mo pa rin. Hindi, di ba, yung iba pagka in-exclude sa fellowship ng church, parang itinutulak ng palayo eh. Parang, sige na, malunod ka na sa kasalanan mo. Wala na kaming pakialam sa'yo. Parang gano'n yung mensaheng ipinararating ng iglesia, which I think contradicts 2 Corinthians chapter 5 verse 7 o chapter 2 verse 7. Hindi gano'n eh. Diba? Andun pa rin yung church, dapat handa tayong i-reaffirm yung ating pagmamahal sa Kanya at huwag nating hayaan na siya'y matalo ng kanyang kalungkutan. Now, when we say i-reaffirm natin yung ating pagmamahal sa Kanya, I think dapat nandun pa rin yung willingness natin at openness natin to forgive that person. Diba? Not to really, parang condemn him to hell. Ganun lagi kasi yung conclusion pagka inalis sa fellowship ng church. Condemn that person to hell. Parang yung panahon ng mga council, i-anathematize natin yan. Alam mo yan, cursed na yan. Papunta na sa impyerno yan. We don't have anything to do with that person anymore. Let's go on with our life. Dapat hindi eh. No? Siguro dapat mas maging careful tayo, mas maging considerate tayo sa mga cases na hinahandle natin at ina-applyan natin ng church discipline sa loob ng iglesia. Let's move on. 2 Corinthians 2, verses 7 to 8. Ano ang gusto ni Pablo na gawin ng iglesia tungkol sa taong nagkasala? Again, verses 7 to 8, ang tinutukoy natin dito ay yung taong tila tinanggal nila, no, sa pagiging miyembro ng iglesia o in-exclude nila sa fellowship ng iglesia. Ano daw yung gusto ni Apostol Pablo gawin ng Corinthian church sa kanya? Dapat bang kalimutan na siya? Dapat bang iparamdam sa kanya na hindi natin siya kilala o ayaw na natin siya? Anong sabi sa verses 7 to 8? Dapat ang iglesia handang patawarin ang lalaking ito. Hindi lang handang patawarin, dapat handang aliwin. Di ba? At dapat handang i-reaffirm sa kanya ang pagmamahal ng iglesia. Di ba? Baliktad na baliktad, no? Sa madalas nating alam patungkol sa exclusion or excommunication sa church.
No? Laging cold na. No? Huwag mo nang papansinin yan. No? Kung masalubong mo man yan sa mall, parang hindi mo siya nakita. Daanan mo na lang. No? Pagka nakasakay mo sa sasakyan, huwag mong titingnan. Huwag kang titingin sa kanyang direksyon. That's very contradicting na dito sa mga sinasabi ni Apostle Paul. Kahit na ba tinanggal natin siya sa fellowship ng church, kahit na i-excommunicate natin siya, dapat yung church ang dapat nag-a-attempt, yung church dapat ang may effort na ipakita sa kanya, handa ka naming patawarin. Nandito lang kami, naghihintay lang kami na ma-realize mo yung kasalanan mo. Na magsisik ka. Na pag bumalik ka, tatanggapin ka namin ulit. No? At i-reaffirm namin ulit yung pagmamahal namin sa iyo. Gagawin ka ulit namin miyembro ng iglesia. Dapat ganun yung message natin sa kanila. Katulad ng sinasabi dito sa verses 7 to 8. And love is always there, di ba? Dapat laging meron tayong effort to extend and reaffirm our love to that person. Kahit na ba tinanggal natin siya sa fellowship sa loob ng church. Then let's go back a little bit. Verse 6 and 7, 2 Corinthians 2. Ano yung mga dahilan bakit gusto ni Pablo na gawin ito ng iglesia? May dahilan si Apostle Paul kung bakit sinabi niya yung verses 7 to 8. Babalik lang tayo ng konti. Verses 6 to 7. Ano yung mga dahilan ni Apostle Pablo kung bakit gusto niya na gawin ng Corinthian church yan? At ano yung iniiwasan ni Pablo na mangyari? Okay, unahin muna natin yung unang tanong. Ano yung dahilan ni Pablo bakit gusto niya na ganito yung dapat attitude ng church? Dapat handa mo siyang i-comfort. No? Dapat handa kang mag-reaffirm ng love mo. Dapat handa kang mag-forgive. Bakit ganun yung gusto ni Apostol Pablo ang gawin natin sa kanya? Ano sabi sa verse 6? Pakibasa nga yung verse 6. Mami? Ano yung kaparusahan? Yung kaparusahan ng majority. At katulad din sinabi natin, yun yung kaparusahan ng pag-exclude sa kanya sa fellowship. Sabi ni Apostle Paul, dapat mabigat na yun para sa kanya. Yung tinanggal natin siya, no, sa pagiging miyembro ng iglesia. Nung tinanggal natin siya sa fellowship ng church, dapat mabigat na sa kanya yun eh. Dapat meron ng epekto sa kanya yun. At ano yung epekto? Dapat yung epekto sa kanya nun, magkaroon siya ng kalungkutan. At yung kalungkutan na yun, dapat magturo sa kanya na magsisi sa kanya mga kasalanan. Dapat hindi na siya magdusa pa ng lagpas pa doon. Nakita mo yung pagiging gentle ni Apostle Paul dito. Nakita mo yung pagiging gracious niya. No? Tandaan natin, ang background nito, siya yung inaaway ng tao na yon. Siya yung gusto ng tao na yon na awayin ng iglesia sa Corinto. Hindi na paniwalaan or probably putulin na yung kaugnayan nila sapagkat hindi siya naniniwala ni si Apostle Paul ay valid na apostle. Pero ano tinamo yung attitude ni Apostle Paul? Very gracious. I think dapat ganun yung church, no? Pagdating sa isang taong dinidisiplina. Kasi hindi mo dapat alisin yung Galatians chapter 6 verse 1. Yung in the spirit of gentleness, 'di ba? Sabi doon, kung meron tayong kapatid na nagkakasala, i-address natin yung kanyang issue in the spirit of gentleness. I think this is what these verses are teaching us here. No? Na dapat bagamat nararamdaman ng tao na 'yon na mabigat yung ginawang parusa sa kanya ng iglesia, pero hindi natin nahayaan na tuluyan siyang kumbaga sa saranggola, yung tuluyang umalagwa. Alam niyo ba yung ibig sabihin nun? Yung pag naputol yung string mo, aalago yung saranggola mo, hindi mo na makukuha kasi lalayo ng lalayo sa'yo. Andun pa rin, hawak mo pa rin yung there should be a connection still between you and that person. Bagamat hindi na siya tinuturing na kasama ng fellowship ng church, kasama sa church. Pero dapat nandun pa rin, hindi ka masyadong malayo sa kanya. Inaalalayan mo pa rin siya kasi gusto mo nga siyang magsisi eh. Diba? Kukuha niyo po ba yun?
Huwag nating ituring na kaaway yung mga taong ganito. Dapat hanggat maaari, ang attitude natin is gentleness, graciousness, patience, na para bang lalong nakakadagdag yun sa kanyang guilt. No? Gumagawa ako ng kasalanan pero yung church nandyan pa rin sila. Ano? Hindi sila tuluyang lumayo sa akin. Ako lumalayo sa kanila pero sila hindi lumalayo sa akin. Kasi pwedeng gamitin ng Panginoon yun para magkaroon siya ng kalungkutan na magdadala sa kanya sa pagsisisi. Kita niyo yung connections na yun. And then secondly, ano yung iniiwasan ni Apostle Paul na mangyari? Bakit niya gustong ang iglesia nandun pa rin, nararamdaman pa rin ng tao na yon. Nakikita pa rin yung presence ng tao na yon. Bagamat hindi na siya tinuturing na kasama sa loob ng iglesia. Sinabi rin dyan sa verses 6 and 7 na ayaw ni Apostle Paul na siya matalo ng kanyang kalungkutan, na ma-overwhelm ng kanyang sorrow. Dapat yung church should keep on holding to this man's sin. Kumbaga, ramdam pa rin ng tao na yon na hindi ito tolerate ng church yung sin niya. O kaya nga siya tinanggal sa kanyang pagiging miyembro. Pero at the same time, hindi hahayaan na tuluyang madurog yung pag-asa ng tao na yon na pwede siyang manumbalik sa church. Palagay ko yun yung maraming nawawala na sa maraming church when it comes to church discipline. Ang ginagawa ng maraming church, talagang dinudurog na yung pag-asa ng tao na yun para hindi na siya bumalik sa church. Para wala na siyang kaugnayan sa church. Pero dito baliktad eh. Diba? Huwag natin siyang hayaang ma-overwhelm ng kanyang sorrow. Bakit? Sapagkat naniniwala yung church na pwede siyang bumalik sa Panginoon. Pwede siyang magsisi. No? Dapat nandun lang yung pag-alalay natin, bagamat merong separation, pero pa rin, nararamdaman pa rin ng tao na yun na nandun lang yung church. Hindi yung tinataboy na siya ng tuluyan. Diba? Nakita niyo yung difference, no? Pag pinag-aaralan natin talaga yung issue, sang-ayon sa liwanag ng salita ng Panginoon, dapat may graciousness pa rin yung church, pero walang toleration ng sin. No? Mabait pa rin yung church. Alam ng tao na yun na mabait yung church sa kanya. Dahil nandyan din niya pa rin yung church. Welcome pa rin siyang pumasok sa loob ng church. Welcome pa rin siyang makinig sa preaching. Pero ramdam pa rin niya na mayroong wall na nagsiseparate sa kanila. At yung wall na yon, yung pagkakaseparate niya sa pagiging miyembro ng isang iglesia. Dapat malungkot siya doon. No? Kita niyo yun? Ganda, no? And then verse 8, ano ang ibig sabihin ni Pablo na papagtibayin ninyo ang inyong pag-ibig sa Kanya? Anong ibig sabihin ng papagtibayin ninyo ang inyong pag-ibig sa Kanya? Reaffirm your love for this man. Anong ibig sabihin yan? Pagka ba tinanggal natin sa fellowship ang isang miyembro, magpapadala tayo ng mensahe sa kanya na mas mainam pa sa'yo lumipat ng iglesia kaysa bumalik dito? Hindi. Dapat yung mensahe natin sa kanya, welcome kang bumalik dito sa church. Ba? Welcome kang bumalik dito sa church. Diba? Handa kaming tulungan ka, handa kaming ipanalangin ka, handa ka naming ibalik sa pagiging miyembro ng iglesia. Diba? Reaffirm your love to that. Ibig sabihin, dapat maramdaman pa rin niyang concern yung church sa akin. No? Mahal ako ng church na ito. Dapat nga lalong makadagdag sa kanyang guilt at suffering sa kanyang pamumuhay sa kasalanan eh. Naalala niyo yung prodigal son, di ba? Yung kanyang kalungkutan, probably naalala niyo yung nung nandun ako sa bahay ng aking ama. Ganito kasagana yung pagkain ko. Di ba? Nabasa niyo sa kwento yun? Dapat merong ganong element na pagka naaalala ng tao na yun, yung church, maalala niya yung ganito yung love nila sa akin. Ganito yung treatment nila sa akin. Ganito yung welcome na ginagawa nila sa akin. At yun yung tutulong sa kanya para magising. Mamulat sa katotohanan. Magsisi at bumalik, katulad ng prodigal son. Diba? Nung na-realize niya, bakit nga ba ako nagtitiis dito sa pagkain ng baboy? Pwede naman akong bumalik doon sa bahay ng aking ama. Diba? Dapat ganun yung ma-inculcate natin na idea doon sa tao na yon. Dapat
Bakit nga ba ako nananatili sa kasalanan? Pwede ko naman pagsisihan to, pwede akong bumalik sa church. Dapat ganon. Di ba? At dapat yung buong church, somehow, dinidiscuss nila ito. Dapat ang church, merong panahon para pag-usapan yung tao na yon. Anong dapat natin gawin? Paano natin siya ibabalik sa church? Dapat may ganun eh. Merong element ng pagkakasundo, merong element ng kasi paano ipararamdam ng church yung pagmamahal niya kung hindi naman sila nagkakaisa sa dapat nilang mga hakbang na gawin? Paano sila magkakaroon ng pagkakaisa sa mga hakbang na dapat gawin kung hindi naman nila pinag-uusapan yung issue ng kapatid na yun? Diba? Kasi ang ginagawa ng mga church ngayon, pagka tinanggal sa fellowship, kalimutan na natin siya. Move on na tayo. I think contradictory yon dito sa mga pinapakita sa atin ngayon sa ating pag-aaral. Then, punta tayo dun sa second passage natin, 2 Corinthians 7, 5-13. So dito naman, apparently, pag binasa niyo yung buong chapter 7, meron pang isang sulat si Apostol Pablo sa mga taga-Corinto na wala na ngayon. Diba? Meron na tayong 1 Corinthians and then 2 Corinthians. So sabi ng mga scholars, probably merong letter sa gitna ng 1 Corinthians and 2 Corinthians. Kaya lang hindi na siya nag-exist ngayon. At yun yung sinasabi ni Apostle Paul dito na sulat na nagbigay ng, ano yung term na ginamit dito? Nagbigay ng grief o kalungkutan sa mga taga-Corinto. Probably yung sulat na yon is a very strong letter. It's a letter of rebuke. No? Hindi na yun na-preserve. Hindi na yun na-preserve sa providence ng Panginoon. So wala tayong kopya nun. No? Wala tayong 1 Corinthians, 2 Corinthians, 3 Corinthians. Walang ganun. 1 and 2 lang. Yung letter na yon, in-address sa Corinthians yun, and it's a very harsh and strong letter rebuking the church. At ang issue dito, probably, katulad nung binanggit natin sa isa, if not the same person, probably a different person, na nag-o-oppose kay Apostol Pablo at gustong sirain ang kanyang ministry, hindi lang sa Corinto, kundi sa ibang mga churches. At ang ginawa rin ng church, katulad sa instruction ni Apostle Paul, i-excommunicate, i-exclude itong tao na ito sa kanilang fellowship. So yun yung background ditong letter na ito. And yung pag-uusapan natin. So kung may connection man dun sa 2 Corinthians chapter 2, meron pa rin mga principles na consistent. So tingnan natin 2 Corinthians chapter 7 verse 8. Ano yung ikinalungkot ni Pablo sa kanyang pagsulat sa mga taga-Corinto? May binabanggit siya dyan na ni-regret niya eh. Ano yun? Ikinalungkot niya. Ano sabi sa verse 8? Ano daw yung kinalungkot niya po sa Pablo? Wala na, tahimik na lahat. Ha? Yon. So, yun yung ni-regret ni Apostle Paul. Yun yung kinalungkot ni Apostle Pablo. Na yung sulat na yon, na hindi na po existing ngayon, ay nakapagbigay ng kalungkutan sa mga taga-Corinto. So, ibig sabihin nun, talagang mabigat yung laman. Hindi natin alam kung ano yung laman eh, kasi wala na po yun eh. So, we cannot speculate. Binabase lamang natin sa sinasabi ni Apostol Pablo na nung nabasa ng church sa Corinth yung sulat na yon, na ano yung puso nila, nasaktan sila. Ano? So siguro talagang very strong yung mga words na ginamit ni Apostle Paul. Nire-rebuke sila ni Apostle Paul. Probably pinapaalala ni Apostle Paul kung ano yung paano nagsimula yung iglesia na ito, no? And so on and so forth. Na nasaktan yung mga taga-Corinto. Yun yung ikinalungkot ni Apostol Pablo na nasaktan niya yung mga taga-Corinto. Pero tutuloy natin sa verse 9, ano? Verse 8 and verse 9. Kasi sa kabilang banda, bagamat nalungkot si Apostol Pablo nung pinadala niya yung sulat na yun, sa kabilang banda, hindi rin siya nalungkot. Ano? Ano yung ibig natin sabihin na hindi rin siya nalungkot? Nalungkot siya dahil pinadala niya yung sulat na very strong ang mga salita, nire-rebuke yung church sa Corinth. But on the other side, hindi rin siya nalulungkot. Bakit? Ano ba naging epekto ng sulat na yon sa mga taga-Corinto? Ha? O, tingnan niyo po yung text natin. Verse 8 and verse 9.
Verse 8 and verse 9. Kapagkat bagaman pinalungkot ko kayo sa pamamagitan ng aking sulat, na hindi na po nag-exist yun, hindi ko ito pinagdaramdam. Bagaman aking dinamdam, sapagkat aking nalaman na ang sulat na ito ay nakapagpalungkot sa inyo, bagamat sa maikling panahon lamang. Ngayon, ako'y nagagalak, hindi sapagkat kayo nalungkot, kundi sapagkat kayo nalungkot tungo sa pagsisisi, sapagkat kayo'y pinalumbay ng naayon sa Diyos upang kayo huwag magdusa ng kalugihan sa pamamagitan namin. Anong sinasabi ni Apostle Paul? Nalulungkot ako in one sense. Bakit? Dahil nasaktan ko kayo dun sa sulat na yon. At maaaring nalungkot kayo nung binasa niyo yon. But on the other hand, hindi rin ako malulungkot. Bakit? Sapagkat nagkaroon ng positibong resulta yung sulat na yun sa inyo. At ano yung naging positibong resulta, sabi ni Apostle Paul? Nagsisi kayo sa inyong kasalanan. Anong kasalanan yon? Probably, pwede lang natin i-deduce mula dito sa mga background na binibigay. Siguro at one point, yung iglesia sa Corinto parang nahihikayat nung lalaki na yun na maniwala sa kanya. Na si Apostol Pablo ay hindi talagang apostol, na siya ay nanloloko lang sa mga iglesia and so on and so forth, na siya ay fraud and so on and so forth. So siguro sa isang banda parang naniniwala na yung church sa Corinth kaya ni-rebuke sila ni Apostle Paul. And probably pinatunayan ni Apostle Paul yung pagiging valid ng kanyang calling as an apostle of Jesus Christ dun sa letter na yon. Bakit? Kasi ang naging resulta, bagamat nasaktan yung church sa Corinth nung sulat na yon, nagsisi sila. 'Di ba? Yun din yung gustong turo sa atin ni Apostle Paul dito. When we deal with a person na nabubuhay sa kasalanan, dapat hindi tayo pupunta dun sa extreme na hayaan na lang natin siyang tuluyang mawala. Siguro, sasaktan natin siya. Siyempre, pag in-excommunicate mo siya sa church, masasaktan siya, di ba? Normal lang yun. Pero dapat nandun yung pag-alalay ng church, hindi totaling absent yung church sa buhay niya, hindi totaling alien siya sa church. Dapat nararamdaman pa rin niya nandun ang church, concerned sa kanya, minamahal pa rin siya, gusto pa rin siya magsisi. Magdadagdag ng kalungkutan sa kanya yon, pero dapat yung kalungkutan na yon magdadala sa kanya sa pagsisisi sa kanyang kasalanan. Katulad ng nangyari sa kanila sa Corinth. Diba? Nagkaroon ng positive result. Yung negative letter. Dahil nagsisi yung iglesia sa kanilang kasalanan. At nagre-rejoice si Apostle Paul kapagkat nakita niya na tinalikuran ng iglesyang ito yung kanilang kasalanan. Ganda, no? And then sa verses 8 to 9, ano ang dapat matutunan ng mga pastor at ibang pinuno ng iglesia sa ugali na ipinakita ni Pablo? From both passages, 2 Corinthians 2, 2 Corinthians 7. Meron po akong dalawang nilagay dito. Ano? Ay? Bakit nawala? Hindi ko na ilagay. Meron po akong dalawang inilagay dito. Number 1, ang pastor at mga leader ng iglesia ay dapat magpakita ng awa at totoong pagkalungkot dahil sa kasalanan. Dapat gabayan nila ang buong iglesia na gawin ito kahit pagkatapos na itiwalag ang isang miyembro. Panatilihin ang malambot na puso sa nahandang magpatawad at maging maunawain sa kahinaan ng bawat miyembro pati na ang mga natiwala. Ngayon yung pwede nating matutunan from the attitude of the Apostle Paul. Be gracious. Be merciful. Hindi yung, paulit-ulit ko nang sinasabi ito. No? Pagka in-excommunicate yung isang tao, ang turing natin sa kanya kriminal. Ang turing natin sa kanya, wala nang pag-asa. Pinuputol na nating tuluyan yung kanyang daan pabalik sa atin o pabalik sa Panginoon. Parang sinasabi natin sa kanya, hopeless ka na. You will go to hell. Hindi. Dapat merciful, gentle, understanding tayo. Laging open to extend love, forgiveness. Laging willing to accept back. At yun yung gusto natin mangyari, na magsisi sila at manumbalik. Pangalawa, ang pastor at ang leader ng iglesia ay dapat maging malumanay sa pangunguna na hindi maging padalos-dalos sa pagdidisiplina o kaya naman ay maging duwag at walang bahala ang pagkakasala ng mga miyembro. Kasi pwedeng dalawa eh. Pag may
Lalo na yung mga nagkakasalang miyembro, ma-impluwensya sa church. Dalawa kasi yung pwedeng maging approach eh. Yung isa, abrupt, hindi pinag-isipan, pabigla-bigla. Yung isa naman, wag na nating anuhin yan, wag na nating pansinin. Ano? I-overlook na lang natin yan, no? Tabunan na lang natin ang pag-ibig yan. Pero nagkakasala yun sa Panginoon. Lumilikha ng gulo sa loob ng iglesia, nadi-divide yung church. So, alin dun yung dapat na maging approach natin? Parehong wala doon. No? Parehong mali yun. Maging matatag kung kinakailangan at maging malumanay din naman kung nararapat. Ang kabutihan ng mga miyembro ang hanggan natin at kung minsan ay handang masaktan o makasakit kung kinakailangan. Katulad ni Apostle Paul. Hindi niya pinigil yung sarili niya na magpadala ng isang negative letter or sad letter. Nakasakit siya, yes, pero anong naging resulta? Na-realize sa mga taga-Korinto mali nga sila. No? At lumalabag nga sila sa kagustuhan ng Panginoon. At nilalabanan nila ang alagad ng Panginoon, ang apostol ng Panginoon. So nagsisi sila. Haharapin mo yung problema, kung kailangan mo maging firm ka. Pagkakasalanan, kasalanan. Pero dapat, nandun pa rin yung gentleness, yung pag-iingat, yung love. Kasi ang major and final concern natin is to win that person back. Na magsisi siya, ma-realize niya kasalanan niyo. Diba? And then lastly, 2 Corinthians 7 verses 9 to 11. Ano ang bunga ng makamundong kalungkutan? Ano ang bunga ng kalungkutang naaayon sa Diyos? Dalawa kasi yung klaseng kalungkutan dyan. Kalungkutan ng mundo, o makasanlibutan, kalungkutan ng naaayon sa Diyos. Ano yung bunga ng kalungkutang naaayon sa mundo? Ang sabi ni Apostle Paul sa verse 9, kamatayan. Ano yung bunga ng kalungkutang naaayon sa Diyos? Pagsisisi. Nakita mo, no? At anong pipiliin natin dyan? Siyempre, yung bunga yung kalungkutan na naaayon sa Diyos, na dapat magbunga ng pagsisisi at kaligtasan. Verse 10. Dito po sa case ng Corinthian Church, ang naging epekto ng sulat ni Apostol Pablo, godly sorrow. At anong naging result ng godly sorrow? They repented. Diba? Sa kanilang kasalanan. At bumalik yung magandang relationship nila ni Apostle Paul. Yun yung magandang dapat nating tularan. Diba? In the course of church discipline, kung hahantong man sa... Actually, ako, ang personal view ko, dapat hindi na humantong sa excommunication eh. Kung susundin natin talaga yung mga pinag-aralan natin, Matthew 18, Galatians 6, 1 Corinthians 5, 2 Corinthians 2, 2 Corinthians 7, pag sinunod natin lahat yung mga principles na ito sa Bible, dapat huling-huli na talaga yung excommunication. Dapat nga hindi humantong sa excommunication. Kung sisimulan natin ng tama yung process, kung sisimulan natin ng according to the Word of God yung process, dapat hindi humabot dun eh. Kasi ang nangyayari sa mga nag-a-apply ng church discipline yun. Sasabihin nila, nag-church discipline kami. Kaya lang ang pamamaraan ng church discipline nila, hybrid na eh. No? Sarili na nilang diskarte na along the way, ang nagiging epekto dun sa dinidil nila, lumalayo sa Panginoon eh. Alam mo yun, tumitigas yung puso sa kasalanan, lalong ayaw magsisi. Kasi walang concern, walang gentleness, walang love, yung nagdidisiplin sa kanya. Para lang po yan pagdidisiplina sa anak mo eh. Diba hindi naman tayo nagdidisiplina na yung anak natin magdidesisyong lumaya sa bahay natin. Diba? O pinapalo natin sila. Alam naman nilang masakit pag pinapalo. Dumadapa sila pag kailangan paluin. Pero hindi sila umaabot dun sa ayoko na dito sa bahay na ito. Lalayas na lang ako dito. Ganun yung nangyayari sa maraming mga churches pag nag-apply ng church discipline. Pag pinapalo na yung miyembro, sasabihin ng miyembro, ayoko na sa church na ito, lalayas na lang ako dito. Dapat hindi ganun yung maging epekto. Dapat parang yung totoong anak na, alam ko kung bakit nila ginagawa sa akin to. Kasi ayaw nilang magpatuloy ako dito sa masamang ginagawa ko. Gusto nila magbago ako. Nararamdaman kong mahal nila ako, kaya nila ginagawa to. Dapat ganun yung epekto sa dinidisiplina. Kaya natin pinag-aralan to kasi dapat sa simula pa lang ganun eh, gentle. Diba parang butong na bali, kailangan mong dahan-dahanin, no?
para mabalik natin siya ng wasto. Kasi ang laging purpose, every step ng discipline, ma-restore siya. Ma-restore, magsisi siya. At ano yung mga factors na dapat nating kinoconsider? Dapat handa kang mag-extend ng love, understanding, dapat gentle ka, dapat willing ka to forgive. Dapat nandun pa rin yung pag-alalay mo sa Kanya. No, kung kailangan mo ipakita sa Kanyang, umiiyak ka dahil sa Kanyang paglayo sa Panginoon, ipakita mo. Maling-mali, no? Yung ginagawa ng maraming church ngayon. In conclusion, kapag ang isang miyembro ng iglesia ay lumalakad sa kasalanan, nalulungkot dapat ang buong iglesia. Diba? Nalulungkot. Pagka pinapalo ng magulang ang kanyang mga anak, dapat hindi nakikita sa mata niya yung galit. Dapat ang nakikita sa kanya, love, concern. Kung pwedeng paluin ang umiiyak ng magulang, mas maganda. Hindi yung bata lang umiiyak, dapat magulang umiiyak din. Kasi ayaw natin na bubuhay siya sa kasalanan. Ayaw nating masuwayin siya. Ayaw natin na rebelde siya. Dapat nalulungkot ang church pag nagdi-discipline. Dahil iniibig ng iglesia ang bawat miyembro nito, gagawin niya ang lahat ng nararapat upang mahikayat ito na magsisi at manumbalik sa Panginoon. Pag nangyari ito, mapapalitan ng lubos na kasiyahan ang nararamdaman na kalungkutan ng iglesia dahil sa kasalanan ng isang miyembro nito. Nakita mo yung difference? So, ang point lang ng lesson na ito, oo, may proseso yung discipline, pero dapat, in every step of discipline, nandun pa rin yung love, concern, gentleness, di ba? Yung nalulungkot tayo, nararamdaman niya nalulungkot tayo dahil gumagawa siya ng kasalanan. Para mahikayat natin siya magsisi, para hindi siya umalis sa church, ayaw nating umalis siya sa church. Di ba? Kasi ang gusto natin, bumalik siya sa Panginoon. Huwag niyo yung malaking deviation from the pattern of the New Testament ang maraming churches ngayon, kahit Reformed Baptist pa. Diba? Kahit Reformed Baptist. Maraming lihis na lihis sa pattern ng New Testament church when it comes to applying discipline. No wonder, pare-parehas din yung experiences ng mga churches na ito na pag nag-apply na agad sila ng discipline, nilalayasan sila ng miyembro. Lumilipat lang sa ibang church. Yung ibang church naman, tinatanggap agad. Kasi pag tinanong mo yung church, bakit nyo tinanggap agad yan? Kasi after considering everything, yung side ng dinisiplina, yung side ng church, nakita namin na mali yung pagdidisiplina sa kanya. Ngayon, sasabihin ba natin, wala sa lugar yung church na yun para sabihin mali yung pagdidisiplina? Kung ang basihan nila itong mga passage na pinag-aralan natin at nakita nga nilang mali yung pamamaraan, they can conclude na mali talaga yung pamamaraan. Kasi nga dapat hindi talaga lalayasan ng miyembro yung church pag dinidisiplina siya. Nakukuha niyo po ba yung point nitong last lesson natin? Pagka po ginawa natin yun sa umpisa pa lang na hakbang, private sin man yan, o scandalous sin yan, public sin, private sin, kung gina-apply natin itong mga underlying principle na ito, graciousness, gentleness, love, willingness to forgive, etc., etc., doon pa lang dapat sa first stage ng discipline, ma-recover na natin yung nagkakasala na yun. Iba, sa first step pa lang ng discipline, lumalayas na yung miyembro. Hindi mo na nakikitang umaatin sa susunod ng mga Lord's Day. No? Kasi ano na agad sila eh, ang dating agad sa kanila, nasa process ka na ng pagiging bandit sa church na ito. And it seems that the church doesn't care kung mawala ka sa church. Mali eh. Okay, may question ba kayo dyan? This will be the last lesson for tungkol sa church discipline. Okay? So, Lord willing, next Sunday, iba naman yung topic na didiscusin natin sa ating Bible class. Okay, so tanongin nyo na lahat ng gusto nyo tanongin dito sa topic ng church discipline.
Kasi kung di ako nagkakamali, yung last lesson natin dito sa buong series na ito ay evangelism. Okay, so yung last lesson natin, evangelism. Okay, may question ba kayo? Ngayon, hindi ko po tinatalakay itong church discipline kasi gusto kong magkaroon ng disiplinang madisiplinang miyembro sa church. Kung pwede sana, wala eh. Ano? Kung pwede sana, walang madisiplina. Pero alam natin yung reality of life na sabi nga ng Panginoon sa kanyang mga parables, di ba? Yung iglesia, yung kaharian ng Diyos dito sa mundo ay pinaghahalo o naghahalo yung trigo at saka yung damo eh. No? So pwedeng nagpapanggap na tupa yung palay kambing pero sumasama siya sa iglesia. So in other words, pwede talaga mapasukan tayo ng hindi mananampalataya sa loob ng iglesia. Eventually, magmamanifest yun sa kanyang pagpili sa kasalanan kaysa sa pagsunod sa Panginoon. At pag nangyari yun, church discipline, i-apply natin sa kanya. Private man yung kasalanan niya o public man yung kasalanan niya, parehong may principles yung New Testament na dapat nating sundin at i-apply. No? And eventually, wag naman sana mangyari sa kaaga-aga ng panahon natin bilang isang church na mag-excommunicate na agad tayo. Ano? So, we don't want to go that far as much as possible. No? Kaya sa umpisa pa lang, kung mag-a-apply man tayo ng discipline, ay maramdaman ng tao na yun na gusto nating hindi na siya magpatuloy sa kanyang kasalanan. And by the way, may mga pagkakataon na dinadaan ng pastor ang kanyang pagdidisiplina in a sense sa oversight. Ano ibig sabihin? May mga pagkakataon na may kailangang i-brought out ang pastor sa isang miyembro na sa palagay niya dapat pansinin. Ano? Kasi based on scripture, hindi tama yung ginagawa niya. At minsan pumapasok yon sa exhortation. Ano? At exhortation during the time of oversight o yung one-on-one. Ano? At yung exhortation na yun, ako naniniwala, discipline na yun. Okay? Discipline na rin yun. In a form na hindi kailangang umabot o dapat mag-progress into more complex steps of discipline. Baga, doon pa lang, inaagapan mo na yung problema. And it's the duty of the pastor to do that as early as possible. At yung pong exhortation na yung pagpapaalala, kapatid, ito yung sitwasyon mo, ito yung sinasabi ng Word of God, it's already discipline. No? Na kung after exhortation, yung kapatid na yun, hindi pa rin niya pinakinggan yung paalala sa kanya ng kanyang pastor at nagpatuloy siya, that can progress to a more complex steps of discipline. No? Wala na eh. Sinabihan na siya ng pastor sa one-on-one exhortation, di pa rin siya nakinig, ayaw niya pa rin magsisi, it can progress to the next stage of discipline. Whatever is applicable. Kung private, pwede magdala ng witnesses, Matthew 18. No? O pwede mag-progress doon sa discipline na yun. Pero meron pa ring initial step through exhortation, pagpapaalala, pagtuturo sa Word of God. Kapatid, ito yung ginagawa mo. Pero sabi ng Word of God, hindi natin dapat gawin yan. Between the pastor and the member. Pwede yun. Discipline pa rin yun. And we are doing that. Okay? May question ba kayo? Paul? So maganda pastor yung topic natin no patungkol sa discipline. Ang tanong ko lang pastor, kung sakaling yung isang church o maaring Reformed Church 'di ba dapat ang resulta ng kanilang puso kapag nagdidisiplina sila nalulungkot sila. 'Di ba? Dahil yun ay resulta ng pag-ibig.
paano po ba kung ang church ay iba ang resulta nila sa pagdidisiplina? Halimbawa, meron silang didisiplina ng tao pero ang naging dating sa kanila parang galit sila dun sa tao dahil sa nagkasala nga. So ang tanong ko po ay sino po ba may pagkukulang dito? Yung pastor? Kasi siya yung dapat nagtuturo ng katulad na tinuro niyo na dapat maging reaction ng member sa discipline. O nasa membro po yung Problema. problema. Palagay ko ang simpleng sagot ko dyan, both eh. No? Siyempre, ang unang may pananagutan dyan yung pastor. Bakit? Siya yung gumagabay sa iglesia eh. At tungkulin ng isang pastor na gumagabay sa iglesia na turuan siya ng tama. Diba? Paano niya tuturuan ang iglesia ng tama? Dapat ipakita niya kung ano yung sinasabi ng Biblia patungkol sa church discipline. And then, kung tinuruan niya yung iglesia na ito yung tamang pamamaraan, tamang attitude, tamang goal natin sa church discipline, dapat nililid niya. Diba? Hindi niya pinababayaan ang iglesia na mag-decide sa sarili nila. Binanggit ko kanina, diba, na dapat katungkulan ng mga pastor na gabayan yung iglesia na magpakita ng pagiging maawain, pagpapakita ng pagmamahal, pagpapakita ng gentleness, kahinahunan, dapat pinangungunahan ng pastor. Dapat hindi independent yung church sa pastor. Dapat laging magkasama. Pero dapat ang unang responsibilidad sa pastor. Ngayon, kung yung pastor hindi niya ginagawa yung responsibilidad niya, paano mo aasahan yung iglesia na gagawa ng tamang hakbang sa pagdidisiplina? Wala kang i-expect eh. Kasalanan ng pastor yun. Ngayon, anong mangyayari doon sa pastor na yun? Lahat naman tayo haharap sa Panginoon. Yun lang ang sagot ko doon. No? Pag-pray natin siya na ma-reform siya. No? Kasi pagka nagpatuloy ng ganun at ganun, lalong bumibigat yung kanyang pananagutan sa Panginoon. Diba? Sabi ni Apostol Pablo din, lahat tayo ay haharap sa hukuman ng Panginoong Jesucristo at ating pananagutan ang lahat ng ginawa natin sang-ayon sa laman. Kasama po ang mga Kristiyano doon, hindi po pang non-believers lang yun. Kasama ang Christians doon, kasama ang church doon. Ngayon, kung paano hahatulan ng Panginoon ng iglesia sa kanyang ginawa sa laman, hindi ko alam. Wala kasing malinaw na sinabi sa Bible. Pero definitely, there will be a form of judgment na hindi naman hahantong sa pagtapon sa kanila sa impyerno. No? Not necessarily, kasi yung pinawalang sala na kay Kristo dahil sa kanyang pananampalataya ay mananatiling pinawalang sala. So wala nang condemnation sa judgment day na yon. Pero there is a certain degree of may epekto yung judgment na yon sa mga taong hahatulan ng Panginoon. I don't know how. Marami kasing interpretation. So yung isang interpretation, yung sinabi ni Apostle Paul na masusunog lahat yung hindi gawa sa ginto. Kung gawa sa kahoy yan, masusunog yan. Kung gawa sa ganitong materyales yan, masusunog yan. So probably, that's one interpretation, no, na yung lahat ng ginagawa mo pala sa Panginoon, mawawala ng saysay. No? And then yung isang interpretation, nandun yung mga parables ng Panginoon. Diba? Yung sinabing good and faithful servant. Diba? Pinagkatiwalaan ka. Iba-iba kasi yung interpretation. Ano, hindi ko gusto maging dogmatic, pero kung naniniwala, nung sinabi ni Apostle Paul na may hatol silang tatanggapin mula sa Panginoon, it's all up to the Lord. No? Pero dapat ang epekto sa akin noon, na sinabi ni Apostle Paul, na tayo ay haharap sa hukuman ng Panginoon, dapat matakot ako. Diba? Kung haharap tayo sa hukuman ng Panginoon, totoo. Yung iba kasi, nasabihin, alam kong may hatol akong tatanggapin sa Panginoon, handa akong tanggapin yung hatol. Hindi dapat sinasabi ng isang pastor yung ganon. Dapat iniiwasan ng isang pastor yung ganong klase. Kasi ano yun arrogance yun Bakit mo sasabihin yun na handa akong tanggapin kung ano yung hatol ng Panginoon? Bakit? Dahil hindi ka pupunta sa impyerno? Yung ba'y sinabi ni Apostol Pablo na haharap tayo sa hukuman ng Panginoon para lang, okay, sige, haharap ako. Dapat mayroong takot. At ano dapat maging epekto sa atin ng takot na yun? Di dapat baguhin mo kung ano yung ginagawa mong hindi tama. Mag-reform ka.
Balikan mo yung Bible. Ano ba yung ginagawa ko sa aking pagpapastor na wala pala sa Bible? Sarili ko lang palang diskarte. At anong nagiging epekto nito sa church? Tulad ng issue ng discipline. Maling-mali pala ang ginagawa ng iglesia. Galit dun sa tao na yun. Walang love, walang gentleness, walang concern, walang willingness to accept back. Di ba baliktad na baliktad yung pinag-aralan natin ngayon? Yun ang pwede mo sabihin doon, nakakatakot. No? Ang isang pastor at ang isang church na hindi sumusunod. Di ba sabi ng Panginoon doon sa Revelation, doon sa 7 churches in Asia, kung hindi kayo magsisisi sa inyong kasalanan, ano sabi ng Panginoon? Tatanggalin ko yung inyong ilawan. Diba na? Tatandaan niyo sa Revelation 3 and 4? Ano sabi? Ano ibig sabihin ng tatanggalin ko yung inyong ilawan? Hindi na kayo magiging church. No? Magsisis na kayo bilang isang church. No? I don't know kung paano mangyayari yung pwedeng, marami na po kasing church na ngayon na hindi na, maraming church dati na hindi na church na ngayon. Diba? Sa Europe, sa Amerika, marami dating church, ngayon hindi na sila church. Yung mga building nila ngayon, wala na, library na lang. No, yung mga building nila ng church dati, ano na lang, ginawa na lang gym, ginawa na lang circus, ginawa na lang kung ano-ano. Wala na kasi yung church. So pwedeng ganun na mangyari. Kung hindi nagsisisi yung isang church, lagi pa rin niyang ginagawa yung salungat sa tinuturo ng Biblia, pwede siyang mawala bilang isang church. Nasa Panginoon yun kung paano niya gagawin. Okay? Question, Ivan? Pwede ba ang ibang members na concerned dun sa tao na yun is pumunta sa bahay niya, fellowship pa din? Kasi last week, iba po yung, parang iba kasi yung iba yung last week na nag-aaralan natin, parang sabi natin, kapag mayroong nagkasala, dapat hindi siya sa fellowship. I don't think iba eh. No? So let me clarify. Yung sinabi natin last Lord's Day, pagka in-excommunicate, dapat merong division, merong separation, 'di ba? Yung church dun sa dating miyembro ng church. Dapat ang ibig natin sabihin doon, dapat maramdaman niya na wala nang close relationship yung church sa kanya. Disfellowship nga siya eh. No, inalis nga natin siya sa church eh. So bagamat pag umattend siya, dapat kinakausap mo pa rin, no? Pero casual na lang. Hindi na yung kasing close at kasing warm ng katulad ng dati na niyayakap mo pa, no? Dapat kasi mananatili yung separation na yon kasi dapat alam pa rin nung dating miyembro na yon na lumalakad pa rin siya sa kasalanan, hindi pa rin siya nagsisisi. Ano? And at the same time, yung sinasabi natin dito, bagamat mayroong separation yung church dun sa disfellowship member, dapat hindi yung tuluyang hiwalay na wala na tayong pakialam sa kanya. So dapat nararamdaman pa rin ng tao na yun, may babalikan akong church. No? At yung church na yun, hindi sila very cold sa akin in a way na parang hindi na ako nag-exist na pag nakasalubong ako, parang hindi ako kilala. No? Usapin mo pa rin. Oh. Kaibigan, hindi naman siya natatawagin kapatid kasi disfellowship nga. Kaibigan, o yung pangalan niya, kamusta ka na? No? Ano na nangyayari sa iyo ngayon? No? Pwede mo pa rin siya imbitahin sa church. Nandun pa rin yung gentleness ng treatment mo sa kanya. Nandun pa rin nararamdaman niya na we are willing to get him back, no, into the fellowship. We are willing to forgive him. No? We are willing to love him, to extend our welcome to him. No? In such a way na hindi natin i-compromise yung, kasi nandiyan ka pa rin sa paglakad mo sa kasalanan. Kaya nararamdaman niya na hindi ka kasama sa church. Yun yung sinasabi na manatiling may separation yung church sa isang in-excommunicate. Kasi yung nangyayari ngayon, yung binibigyan natin ng emphasis sa lesson na ito, pagka kasi dinisfellowship o in-excommunicate yung isang dating miyembro, parang tinatapon na natin siyang tuluyan. Parang ayaw ka na naming bumalik sa amin. Parang basura ka na lang. Kung may pumulot sa'yo,
sila na lang makinabang sa'yo. Pero kami, wala na kaming interest sa'yo. Yun ang sinasabi natin dito na hindi dapat nag-i-exist. Dapat hindi nawawala yung, nandito pa rin yung church, no? Gusto ko pa rin naming bumalik, gusto ko pa rin namin na pagsisi ka, patatawarin ka namin pag nagsisi ka. Kumbaga yung, alam mo yun, hindi ka kriminal na pinandidirihan, hindi ka kaaway na iniiwasan, yun yung dapat nawala sa ating treatment, no? Sa kanya. Alam kong mahirap kasi syempre, pwede ba natin siyang puntahan sa bahay niya? Sa akin, wala namang problema. Kung halimbawa, mayroong mag-asawa miyembro ng church, napadaan dun sa malapit sa kanila. Pero wala yung close and warm relationship. Dapat iwasan pa rin natin yun. Dapat hindi tayo mag-create ng confusion sa kanya na parang wala naman palang nagbago. Ano? Kasi close pa rin kami. Hindi. Dapat, mararamdaman niya pa rin na mayroong separation. Pero, nandun pa rin yung kanyang attempt, no, to win me back. Alam mo yun yung attempt na bumalik ka sa church. Gusto naming bumalik ka sa church. Di gusto mo dumaan, kamusta? No? Napadaan na kami kasi meron kaming pinuntahan dito na malapit sa inyo. But don't stay too long. No? Don't spend too much time. Don't have a warm relationship, warm fellowship with them. No? Pwede ka mangumusta. Baka pwedeng matin ka uli sa church, ganun, invite mo. Pero hanggang doon lang, no? So dapat maramdaman niya pa rin. Nandito pa rin ako doon sa sitwasyong wala ako sa church. At dahil wala ako sa church, marami akong blessing na nami-miss from God and the Spirit of God. At ito yung mga dati kong kasama, nandyan lang sila. Hindi nila ako nalilimutan. No? Hindi na ako tinataboy sa malayo. Ayaw nila na pumunta ako sa ibang church. Ganun dapat yung nararamdaman nila eh. Kasi baliktad kasi yung nangyayari ngayon. Yun yung gusto nating i-emphasize. Pagka nag-execute ng church discipline, hindi pa nga tapos yung steps, ayaw na ng tao na yun sa church. Gusto na agad umalis eh. Alam mo kasi parang ang bigat-bigat, parang pinapasa nila yung buong mundo. Pero paramdam sa kanila ng church na masama kang tao. No, nawala ka ng pag-asa dahil sa ginagawa, mali eh. Nasaan yung gentleness doon? Di ba yung sinasabi ni Apostle Paul? Galatians 6:1. Nasaan yung love doon? Nasaan yung willingness to forgive doon? Yun yung natuklasan ko sa aking pag-aaral na sinishare ko sa inyo dito sa lesson na ito na I think, hindi lang I think, I believe, hindi po ginagawa ng maraming church sa kasalukuyan when it comes to church discipline. Medyo kinikilabutan kasi ko eh, pagka pinag-aaralan ko itong mga lesson na to. Kasi, once upon a time, ganun din dati yung perception ko sa church discipline eh. No? Na, one way or another, tanggal sa church to, pag dinisiplina. Wala yung, dapat hindi siya mawala sa church na, na attitude, yung, ayoko magpatuloy ka sa kasalanan, kapatid. Gusto kong magsisi ka. Dapat nawawala na yun eh. Yun yung gusto kong hindi natin iwasan na gawin sa church na to. Nagsisimula pa lang tayo. Hindi ko naman sinasabi to kasi nagsasuggest ako sa, baka may gusto sa inyo magpadisiplina. Hindi ko yung sinasabi ko, no? Foundational truths ito eh. So, ito yung magiging guide natin, kung magkakaroon naman ng church discipline in the future. Which hindi mawawala, no? Kasi the local church is not a perfect church. Pero as much as possible, mga kapatid, lagi nating suriin yung sarili natin kung tayo nasa pananampalataya. Dapat personal yung ating pag-meditate sa gospel, yung ating pag-aaral ng Word of God. Tiyakin natin, sabi ni Apostle Pablo na tayo ay nasa pananampalataya. Sabi ni Apostle Paul, work out your salvation with fear and trembling. Dapat lahat ng miyembro ganun, nagsusumikap tayong tiyakin na tayo ligtas at ginagawa natin talaga yung lahat ng sinasabi ng Panginoon na dapat ginagawa ng isang totoong Christian. Kasi yun ang isang paraan para matiyak natin na tayo ay nasa pananampalataya if we are obeying the Word of God. Okay? I hope nasasagot ko po yung mga tanong ninyo. Mami,
Malagpas na tayo sa... Mm. Tulad ng binanggit natin kanina, kung ang issue na dinidisiplina natin ay isang public sin, dapat involve ang buong church sa process from the very beginning until the last. So dapat pinag-uusapan ng church yun, every step of the way. Diba? Kung meron isang miyembro na public yung sin niya, dinidisiplina ng church, dapat pinag-uusapan ng church yun. Kaya nga may covenant meeting, di ba? Tapos sa covenant meeting, pinag-uusapan yun. Diba? Wala namang covenant meeting yung mga dati natin church sa pinanggalingan eh. Natutunan lang natin na kailangan pala may covenant meeting ang covenant church. Dahil doon pinag-uusapan ng church yung mga issues na involve ang church. Kasama na yun. So every step of the way, dapat alam ng church yun. Ito po yung ginawa natin. Ito po yung naging response niya. So what will be the next step of the church? Dapat gano'n, hindi yung pastor lahat ang nagde-decide. Alam mo yun, maraming church pastor lahat ang nagde-decide eh. Ihintayin na lang ng mga miyembro, ano yung decision ni pastor? Mali. Di ba? Dapat covenant members nag-uusap. Anong gagawin natin? Sabi niya, nakita po namin na observation namin na pinapakita niya naman na nagsisisi siya. Diba? O di conduct further investigation kung talagang nagsisisi siya. Pwedeng kausapin siya ng pastor at ilang leader ng church to verify na talagang nagsisisi siya sa kanyang kasalanan. Pag napatunayan na talagang nagsisisi sa kasalanan, dapat yung church willing to accept that person back. Pwedeng dumaan siya sa process ulit ng pagiging miyembro ng church. Diba? Okay lang yun. No? Kung mahaba yung proseso, okay lang yun. Kung talagang willing siya na bumalik sa church, diba? Kahit naman mahaba yung proseso, pagdadaanan niya yun. Isa pang ang paraan yun para mapatunayan niya na nagsisisi siya, diba? Na dadaan ulit siya sa proseso ng pagiging member. Di pagka pumasa sa lahat ng proseso, babalik siya sa iglesia. Tatanggapin ulit siya ng church. Kung talaga nagsisi siya. So dapat mayroon din public act ang church declaring that this person repented and is now being accepted back into the membership of the church. Question pa? Follow up. Okay lang yan. Last naman na tong lesson na to sa church discipline. Di yung nagkalat, walang irrelevant kung pastor siya o hindi siya pastor. Kasi madaling i-trace yun eh. Diba? Babalik ka lang dun sa pinagmulan ng issue na yon. Sino ba sinabihan mo? Diba? Madaling i-trace back yun eh. Madaling hanapin kung sino yung nagpakalat. Hindi naman ganun kalaki yung church para hindi mo malaman kung sino yung nagdaldal eh. Ang issue, handa mo bang harapin at i-confront yung tao na yon na nagdaldal ng issue? Diba? Kahit na ba pastor siya eh, dapat i-address mo yun. Dapat i-confront mo yung pastor na yun. Sino dapat ang unang mag-confront? Yung nagkwento dun sa pastor, kung pastor man yung pinagkwentuhan at nagdaldal ng issue. Depende kasi, dalawa kasing possibility na ilan lang yung nakakaalam o kaya buong church na yung nakakaalam. Pag buong church na nakakaalam, hindi na private matter yun. Public matter na yun. So iba na pong step ng discipline ang gagawin doon. No? So kung public matter na yun, buong church na involved, dapat buong church na yung mag-address ng issue na yun. Kung yung pastor yung nagdaldal o leader ng church o isang miyembro ng church, dapat yung buong church, dahil alam na ng buong church yung kasalanan niya, ang magdi-deal sa kanya. Di ba yung pinag-aralan natin sa mga passages sa Corinthians? Dapat may majority decision kung ano man yung dapat na gawing parusa sa kanya. Nasasakdal talaga, parang hukuman. Yung nagkakasala. Yan, ano. Paano natin nire-restore yung na-offend?
sinabi ko sa'yo yung mga ganun bagay na issue. Eh, yun ang consequence ng kasalanan. Diba? Of course, ang pwede natin gawing to restore the trust is, sa akin ang pinakamabisang paraan para ma-restore yung trust ng tao na na-offend sa church, dapat disiplinahin yung tao na nagdaldal ng issue. Kasi doon lang natin mapapatunayan sa kanya na hindi po kinukonsinti ng church yung ginawa niya. At kung nalaman man ng buong church yun, hindi po intensyon ng church na alamin yun. Kinalat kasi niya eh. At ito po yung gagawin ng church sa kanya bilang parusa. No? Kung pastor siya, di suspend mo. No? Pababain mo muna bilang pastor. Gawin mo muna ng pangkaraniwang miyembro. O kaya tuluyan mo nang tanggalin sa pagpapastor kasi di pwedeng madaldalang pastor. No? Kasi pastor ka nga eh. Ano? Ikaw yung leader tapos ikaw pa yung leader ng pagiging marites. Ano? Pangit. Ano na yun? Hindi ka na above reproach pagka ganun. No? Pagka hindi ka na above reproach, dapat disqualified ka na maging pastor. Paano ka ba pagtitiwalaan ng mga miyembro mo sa mga sikretong gusto nilang sabihin sa'yo? Eh meron ka nang ginawang ganung kasalanan. Ang problema kasi, hindi naman kasi in-address yung issue. Inayaan na lang. Diba? Sa bandang huli, yung pangpastor ang hero. Eh, nakakapakilabot po yung church na ganun. No? Hindi po lumalakad sa gabay ng spirito yun. No? No wonder, yung na-offend, umalis na rin sa church. No? Oh, sige. Iban. Merong mga hindi members. Ano siya i-handle pag bakit si ganito, ganyan, kailangan ba yung member kwento? Anong namin, yung I think, hindi. May tamang process kasi. So dapat, kung public knowledge na yung sin, i-address ng buong church yun. No? Siyempre, bilang mga covenant members lang, wala yung hindi member. Pero dapat there is a sense of public knowledge na hindi po kinukonsinti ng church ito, lalo na kung nag-spill over sa mga hindi miyembro ng church yung issue. Dapat may gagawin ng church para ipaalam sa lahat, even non-members, yung ginawang disiplina. Dapat may ngipin ng disiplina. No? Katulad sa Pilipinas, dapat may ngipin ng batas. Yung problema kasi yung batas natin, puro pustiso lang ang suot. No? Natatanggal yung ngipin, kaya minsan parang walang epekto yung batas. Pinapatupad pero walang epekto. Diba? Minsan ganun sa church, dinisiplina namin yan, pero parang hindi naman namin nararamdaman dinisiplina, parang okay pa rin. At yung pa pala isa, ang bigat ng kasalanan ay depende rin sa bigat ng iyong katungkulan. Kung yung kasalanan ay ginawa ng mas nakatataas na, may katungkulan sa iglesia, mas mabigat ang parusa. Kaysa dun sa hindi naman leader ng church. No? So, sa Biblia kasi merong ganun eh, may degree of punishment, may degree of blessing. So, depende. So, kung mabigat yung kasalanan at ginawa pa ito ng isang leader, mas mabigat ang parusa. Okay? Meron pa pong tanong? Tanong nyo na lahat kasi wala na tayong discussion about this. Sabihin ninyo ang inyong tanong or forever hold your peace. Question pa? I hope I made it clear dito sa series dito ng church discipline kung ano yung biblical na pamamaraan. At ipag-pray natin na yun ang sundin natin. Okay, yun ang sundin natin. Dito sa ating church na nagsisimula pa lang. Kasi yun ang paraan para mag-glorify natin ang Panginoon. Sundin natin yung gusto niya. Hindi niya naman nilihim sa atin yung gusto niya, di ba? Wala nang question? Okay? Sige. Ikaw pa rin pala yan. Sige. Baka sabihin ng mga miyembro, hindi mo ako kinakausap sa bahay, mami. Dito ka nagtatanong. very offended yung salita. Na alam naman na, alam din naman ng pastor na nakaka-offend yung tao na yun. Pero nananatiling ganun pa rin ang hindi na rin.
kailangan maging maingat din kasi tayo sa isang banda, no, na 'di ba sabi nga natin dito sa pag-aaral natin, hindi yung lahat na nakikita nating issue didisiplinahin natin, ano? Kasi minsan personality lang pala niya 'yon, no? The way na magsasalita siya, vulgar, ano, matigas yung pagsasalita niya, and so on and so forth. So depende kasi sa sitwasyon. So dapat, 'di ba yung pinag-aralan natin, dapat maging discerning in church. O sino man yung involved. Ano, palagay ko yung mga ganong klase na yung masakit siya magsalita, dapat sigurado kasi na meron na agad na offend yun eh. Yung na-offend, sabi, Macho 18 ang i-apply mo. 'Di ba? Kausapin mo siya ng private. Apply natin yung Macho 18 doon. No? Kasi pagka in-apply mo agad, na, buong church na agad yung magdidisiplina sa kanya, parang ang bigat naman agad nun. Ano? Paano kung personality niya lang pala yun? Hindi niya alam na, 'di ba, kaya nga po, kaya nga po may Matthew 18:15. Okay, listen up. Kaya po may Matthew 18:15 kasi ang wisdom ng Panginoon doon, kaya yung na-offend ang magsasalita doon sa naka-offend, kasi minsan yung naka-offend, hindi niya alam naka-offend pala siya. 'Di ba? Kaya merong step na ganon. At minsan, natatapos na doon yun. Halimbawa, yung ganon. Kapatid, yung biro mo masakit. Ay, pasensya ka na kasi akala ko okay lang yung biro ko, nakaka-open pala, sorry ha. Di tapos na. Dapat hindi niya nagagawin yung ganong klase ng pagbibiro next time, di ba? May pag inulit niya pa ulit yon, ibang usapan na yon. So depende, maging discerning, tapos meron kasing steps na applicable for every kind of sin. Pag private, merong steps. Pag public, merong steps. Pag leader yung nagkasala, meron ding steps. Diba? Pag leader o yung pastor na nagkasala, sabi, hindi tayo dapat maniniwala sa isang kaso laban sa isang pastor na walang 2 o 3 saksi. So, ibig sabihin, dapat may 2 or 3 witnesses na magpapatunay kasalanan yung ginawa ng pastor. Kung kwento-kwentuhan lang na gano'n ang kasalanan ng pastor, dapat walang bigat yon. Yun po yung isa. Kaya ako, nag-propose ako sa association ng accountability group dahil yung mga issue na ganyan. Paano pag pastor na yung involved? Sino ang magko-correct sa pastor? Kung tutuusin, dapat yung church ang mag-correct sa pastor. Kaya lang sa mga Filipino churches, ayaw nilang i-correct yung pastor nila. So dapat, yung pastor na yun, meron siyang accountability group na mga pastor din na pwedeng mag-correct sa kanya kung nagkakamali siya. No? Ayun yung proposal ko na pag-aaralan namin sa susunod na meeting ng association. Magbubuo kami ng isang accountability group na involved lang mga pastor ng mga iglesia. Para maiwasan yung ganyan mga issue na pastor na yung involved tapos walang nangyayari. Pagka may accountability group, merong dapat nagko-correct sa kanya pagka meron siyang ginagawang mali sa iglesia. Okay, lagpas na po tayo. So, pasensya na po kayo. Siguro kung talagang marami pang katanungan, pwede tayo mag-set ng separate na Bible class just to answer questions if you want. Pero for now, siguro wala na tayong time para magpahinga. Iinom lang ako ng tubig, no? Salamat po sa inyong pakikinig.